Magandang hapon po. Good afternoon po, Double Wing. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras po, Father. Paliwanag muna natin siguro sa publiko, paano po yung National Day of Prayer and Public Repentance, Father? Basically po, ito ay isang uri ng pagtawag sa Panginoon na sana ay, unang-una, masawata naman itong delubyo na korupsyon na nangyayari po dito sa ating bayan. Pangalawa, ito ay panawagan din sa mga public officials na sila din naman ay lumapit sa Diyos, lalong-lalo na ito naman ang kailangan talaga for repentance, conversion. And then pangatlo, inikayat din ng taong bayan na makiisa sa pananalangin. We do not want to just merely provide practical solutions to the problem. But I think kaya may prayer, kaya may ganitong araw na itinakda para, alam mo, yung divine intervention, invoke na rin natin. May magkakaroon po ba ng parang special mass para dito, Father? Hindi naman. Kapag na-circularize na po yan sa lahat ng parokya sa buong Pilipinas, ang mga parokya na po ang magdadasal yan. Ayun. So ibig sabihin, sa mga misa po nila bukas, ay dadasalin po yung prayer na pinrepare ng CBCP. Okay. And ito po ba ay isang araw lang o magra-run for days? Yung pong bukas ay feast ng Holy Rosary. Opo. Tapos kasunod pong dadasalin ulit yan every Sunday na hanggang Solemnity of Christ the King. Father, ito lang. Every Sunday na lang po. Every Sunday after that. Okay, after tomorrow. Ito pong public repentance na bahagi ng panawagan na yan. Tingin niyo ho ba, Father, makakatama ho kaya ito sa mismong konsensya ng mga, alam niyo, may mga tao walang konsensya. May gawa ho nitong, may mga nagtago, di ba? Nag-ghost project, di ba? Para sabihin natin na okay lang, magsisi ho kayo at aminin nyo ang inyong kasalanan. Meron kayang tutugon ho dyan, Father? Tingin nyo? Well, hindi naman natin matatawaran kasi ang biyaya ng Diyos, Yes. Maaaring sa pananaw natin ngayon, kalos na yung mga taong yan, wala ng konsensya. Pero umaasa pa rin naman tayo na sa mga panalangin nga po natin, sa panawagan po natin na huwag naman tayong pababayaan ng Diyos, pagkaroon pa naman ng pagbabago kahit pa paano. So ibig sabihin, ando dun yung pag-asam and at the same time, pag-asa. So ngayon kung tatanungin niyo ako na meron kaya, well, it's up to them actually. But kahit na may agam-agam tayo kung tatalab pa ba sa kanila to, at least may ginagawa po tayo na kumbaga ipagpapahayag na sana nga masawata ang ganitong mga gawain at higit sa lahat kung nagkamali man tayo, ay magsisi naman tayo. Kasi kapag wala po ng mga ganito at hahayaan lang natin sila sa mga kanilang mga gawain, magpapatuloy ho yung ganung gawain. At least ngayon may awareness sila na meron pala mga sektor, meron pala mga tao na nagnanais na magkaroon talaga ng pagbabago sa ating lipunan. At higit sa lahat ay naghahabol na panagutin sila sa kanilang pagsasamantala sa sambayan ng Pilipino, Father. That's correct. Okay. Opo. Father, ito lang. Ito pong para magkaroon na magtakda ang simbahan ng National Day of Prayer and Public Repentance, nangangahulugan ito na lubhan na rin pong nababahal ang simbahan dito sa nagiging lumabas na kalakaran sa larangan po ng politika natin at sa paggamit po ng pondo ng bayan. Actually, hindi lang naman po ang simbahan ang nababahala dito Opo. Buong Pilipinas yata nababahala Kaya tingnan po ninyo yung rally na ginawa, napakaraming tao ang lumabas talaga sa kanilang tahanan para ipahayag na yung kanilang galit, yung kanilang panawagan, na sana mapanagot yung mga nagnakaw at ibalik yung mga ninakaw. So it's not just the church. But then, yung seriousness kasi ng mga pangyayaring ito ay hindi dapat baliwalain. Kaya andi dito ngayon yung simbahan, kumbaga ina-assert niya rin yung kanyang authority and at the same time, yung kanyang presensya sa ating lipunan. Kaya lang, Father, it cannot be denied anymore that we need a church. Tama po yun. Kaya lang, Father, itong usapin na ito, di ba kahanila lang lumabas yung mga balita na meron na nananawagan ng mag-resign lahat ng mga public officials from the President hanggang sa Congressman. Tapos magkaroon ng snap election. Ano po ang panimbang ninyo sa ganong usapin, Father? Wala. Doon naman po sa prayer na pinalabas, wala naman pong ganong call. Opo. Kapag binasa niyo po,
kumbaga yung letter, ando doon lang naman po yung transparency, sana hindi naman magkaroon ng whitewash dito sa investigation na to. So yun lang naman po yung call. Kaya yung pong mga ganyan panawagan na hindi naman po nanggagaling sa simbahan yan. Opo. Baka may nananawagan lang pong iba, pero sentimiento po nila yon, pero hindi naman po sa simbahan. Definitely, wala kayo doon. Wala Walang sa panawagan. picture dyan yan sa simbahan. Yung pong rally nung September 21, Opo. napakinggan po siguro niyo yung mensahe po doon. Walang ganung panawagan na mag-resign, sinong papalit. Wala pong ganon. Ang panawagan lang doon, ulit-ulitin ko po, ibalik yung mga ninakaw, kung sino yung nagnakaw, papanagutin yan, at sana magkaroon ng pagbabago sa sistema natin, ganun lang. Sa November 34, Father, magkakaroon ulit ng malaking pagkilos ang Trillion Peso March organization. Ito po ba yung masusuportahan din ng simbahan o makikilahalo po ang simbahan dito? Well, yung pong isa sa mga organizers ng Trillion Peso March, simbahan. Opo. So hindi lang po pati Katolik ang simbahan. Kundi ando doon din po yung iba't ibang mga sekta, religious groups, kasama po doon. So the people behind and the groups behind the Trillion Peso March are the same people na mag-mobilize sa November 30. Opo, yung pong, balikan ko lang konti, yung whitewash ho na pinangangambahan nyo, kasi nandun yung nakasulat eh. Ano yung tinutukoy ho ron? So dapat tuloy-tuloy lang ang gagawing investigasyon, kasi ngayon, ang sa Senado mukhang, di ba plano ata talagang itigil na. Tapos ngayon meron na naman hong umugong na baka wala na talagang mangyayari investigasyon sa Senado. ICC na. ICI na lamang. ICI, Oo. Ano yung gusto nyo? Sa Senado ba gusto nyo meron pa rin gano'n na investigasyon o isang investigasyon na lamang? Tututok lang po ako doon sa letter, Opo. Ang letter naman po, sinabi doon, tinumbok lang naman doon yung ICI eh. Okay. Ibig sabihin, i-open daw sa publiko. Yes. Yun. So, yung po mga investigation, Oo. nakalagay po doon sa letter. I-open sa publiko para at least nakakaalam yung publiko. Opo. Ano ba talaga nangyayari? Pati nga daw po yung mga executive session na yan, dapat malalaman din ng publiko yan para maiwasan natin yung mga pagdududa. Yun nga nung sinasabi nating whitewash. So wala ho dapat, kasi kanina may report tayo na mukhang isa sa pribado, di ba? Partner, ang ICI, ano man ang napag-usapan doon, isa sa pribado. Tapos maglalabas lang ho Yes. sila ng kanilang naging resulta ng investigasyon. Pero ayaw nyo gano'n. Yung Gusto nyo, hearing per se, ayaw Oo. nilang nakabuyang yang sa public eh. Opo, ayaw nila Oo. Gusto nyo yun, kung pwede, naka-live stream, Father, gano'n. Yun po yung napanawagan po doon sa letter. Yun. So, yun lang po ang kumbaga sinasabi nila. Okay. Okay, sige. Father, salamat po na marami. Father, thank you. Sama-sama nating ipagdasal ang ating bayan, Father. Yes, totoo yan. Salamat po. Okay po. Thank you, Salamat Father. po. Magandang hapon. Si Father Jerome Siciliano, Executive. Hilingan, walang pinopro